Isang pangkaraniwang araw ang ginulantang ng isang malakas na pagsabog na nagmula sa isang asul na halimaw. Pagkatapos nun ay lumikha pa ang halimaw ng maraming pagkasira sa buong syudad, kaya tumawag na ng mga bayani ang otoridad kaso agad na natalo. Dahil doon ay napilitan na ang isang kalbong lalaki, na sumaklolo sa kaguluhan. Dito ay balak sanang durugin ng halimaw ang isang bata pero nailigtas ito ni Kalbo. Naasar ang halimaw at nagpakilala bilang vaccine man, isang nilalang na nabuo dahil sa pollution na gawa ng mga tao. Hindi pa rin tumigil sa pagdadaldal ang halimaw kaya sinuntok na ito ni Kalbo. Pagkatapos matalo ang halimaw ay naasar si Kalbo sa sarili, dahil laging isang suntok lang ang kanyang nagagawa. Damn it! Dito ay pinakita ang kanyang nakaraan, may buhok pa si Kalbo nito at may nakaharap siyang halimaw na alimango na brief lang ang suot. Nagtataka ang halimaw dahil hindi siya tumatakbo, ayon kay Kalbo ay hindi siya natanggap sa trabaho kaya wala siyang ganang tumakbo. Naawa sa kanya ang alimango kaya pinabayaan na lang siya nito at sinabi, na pupuntahan na lang niya ang kanyang target na batang mukhang bayag. Ilang saglit pa ay nakita niya ang batang mukhang bayag sa park. Naisip niya na iligtas ang bata kaso parang ayaw niya kasi mukhang bayag, kaso biglang dumating ang alimango kaya napilitan na siyang tumulong. What the hell am I doing? Ayon sa alimango ay galit siya sa bata dahil sinulatan siya nito ng utong sa dibdib, tinawanan niya ang alimango kaya nagalit ito at binanatan siya. Ganun pa man ay muli pa rin siyang nakabangon at sinabi na ang tunay niyang pangarap ay maging bayani, na nagpapalipad ng kalaban sa isang suntok lang. Matapos nun ay nilabanan niya ang alimango. Pathetic! You don't stick. Ayon sa kanya ay mula ng araw na yun ay nag-training siya ng matindi hanggang sa makalbo at maging sobrang lakas. Maya-maya pa nang magbabayad na siya ng kanyang mga pinamili ay biglang nawasak ang grocery store, dahil inapakan ito ng isang higanteng lalaki na naglalakad sa labas. Ayon sa higanteng lalaki ay pangarap niya na maging pinakamalakas kaya nagpatulong siya sa kanyang kapatid na scientist, dahil sa gamot na ipinainom sa kanya ng kanyang kapatid ay naging malaki siya at malakas. Samantala, nagulat ang kapatid nito na scientist dahil nakapatong na rin si Kalbo sa kanyang balikat. Sinubukan niyang tapikin si Kalbo pero ang kapatid niyang scientist ang kanyang natapik. Brother, no! Dahil sa nangyari ay sobrang nagalit ang higanteng lalaki at binanatan nito ng matindi si Kalbo. Ilang saglit pa ay tumigil na ang higanteng lalaki sa pag-atake dahil akala nito ay patay na si Kalbo, pero nagkamali ito dahil muling nakabangon si Kalbo at umatake. Kinagabihan ay bumili ng itlog sa tindahan si Kalbo at pauwi na ito. Ayon kay Kalbo ay walang naidulot na pagbabago ang pagiging bayani niya dahil marami pa ring kalaban. Dagdag pa nito ay dahil sa pagiging malakas niya ay nawawala na ang kanyang mga damdamin. Pagkatapos nun ay biglang may lumitaw na halimaw at inasar nito ang makintab niyang ulo, kaya naasar siya at sinuntok niya ito. Pagkatapos nun ay itinuloy niya ang kwento at sinabi na sa sobrang lakas niya ay lagi siyang umuuwi ng walang sugat. Dahil doon ay wala na siyang nararamdaman na excitement sa kanyang pagiging bayani. Kinaumagahan, habang natutulog pa ay nilusob siya ng mga malalakas na halimaw. Ayon sa mga ito ay sila ang tunay na mga nakatira sa Earth at hindi na sila kasya sa ilalim ng lupa, kaya sasakupan na nila ang ibabaw. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang bakbakan. Maya-maya pa ay nagdeklara na ang mga halimaw na tapos na ang laban, pero nagulat ito nang biglang bumalik si Kalbo at sinabi na siya ang tagapagbantay ng ibabaw, dahil doon ay tuloy pa rin ang bakbakan. Big talk for a racer! Habang nakikipaglaban ay nasabi ni Kalbo na ito ang pakiramdam ng isang tunay na laban. Should have a real fight! Sa kasamaang palad ay panaginip lamang pala ang lahat.
Muling nagpakita ang mga halimaw pero hindi ito kasing lakas ng nasa panaginip niya kaya dismayado malala. Sa sumunod na araw ay binabalita sa TV na may outbreak ng mga lamok, ganun pa man ay hindi ito pinansin ni Kalbo at pumunta lang sa labas para diligan ang kanyang halaman. Maya-maya pa habang nagdidilig ay naasar si Kalbo sa isang lamok, kaya sinubukan niya itong patayin. Samantala, inaanunsyo na sa buong syudad ang demon level na alarma dahil sa mga lamok at iniimbestigahan na ito ng isang cyborg. Sunod ay pinakita ang isang magnanakaw na sinasamantala ang paglikas ng mga tao, pero bigla itong inatake ng mga lamok. Sunod ay pinakita na pumunta ang mga lamok sa isang babaeng halimaw at inatake ito ng cyborg. Ayon sa nalaman ng cyborg ay kinokontrol ng babae ang mga lamok na kumuha ng mga dugo para sa kanya, pagkatapos nun ay inatake ng babae ang cyborg pero hindi ito nagtagumpay. Sa kabilang banda ay hindi rin nagtagumpay si Kalbo na mapatay ang lamok kaya nagkaugat na ang ulo nito sa sobrang galit. Samantala, nagsimula na ang laban ng cyborg at ng babaeng lamok. Sa huli ay patas ang laban dahil parehong naputulan ng parte ang magkabilang panig, dahil doon ay tumakas muna ang babaeng lamok para makapagpalakas, ganun pa man ay naabutan ito ng cyborg at handa na sanang umataking muli, pero bigla itong napatigil dahil dumating si Kalbo na hinahabol ng baygon ang lamok. Inutusan ng cyborg si Kalbo na lumikas pero hindi pa man sila natatapos mag-usap, ay muli nang umatake ang babaeng lamok. Pagkatapos ng malakas na counter-attack ng cyborg ay sinabi nito na utak lamok yung babae, kasi pumalag sa kanya, tapos nagulat ito nang makita si Kalbo na ayos pa rin kahit nadamay sa kanyang atake. Sunod ay muling nagulat ang cyborg dahil nabuhay rin ang babaeng lamok, bukod doon ay mas lalo pa itong lumakas. Sa puntong ito ay tinanggap na ng cyborg ang pagkatalo kaya binabalak na nitong mag-self-destruct pero niligtas ito ni Kalbo. Pagkatapos nun ay tinanong ng cyborg ang pangalan ni Kalbo kaya nagpakilala ito bilang Saitama. Sa sumunod na araw ay pinuntahan ng cyborg si Saitama at nagpakilala bilang Genos. Gusto nitong maging alagad ni Saitama pero ayaw ito tanggapin ni Saitama kasi hindi daw siya tumatanggap ng alagad. Ganon pa man ay hindi ito pinakinggan ni Genos, bagkos ay inakala pa nito na armor ang ulo ni Saitama, kaya nagalit tuloy. So I'm bald! What's your problem, huh? Sunod ay kinuwento ni Genos ang kanyang buhay noong tao pa siya, ayon dito bagamat mahirap ang kanyang pamilya ay namumuhay sila ng masaya, pero isang araw ay sinira ng isang nagwawalang cyborg ang kanilang bayan, kaya nasawi ang lahat kabilang na ang kanyang pamilya. Ganon pa man ay nagkaroon ng himala at nabuhay siya pero nasa mahinang kalagayan, dahil doon ay hiniling niya sa isang doktor na napadaan sa kanilang lugar, na siya ay gawing cyborg na malakas at mabilis. Pagkatapos noon ay nangako siya sa doktor na gagamitin niya ang lakas para ipaglaban ang katarungan, at para tapusin ang masamang cyborg. Kaso 4 na taon na ang lumipas ay hindi pa rin niya nakikita ang cyborg. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa rin sa pagdadaldal si Genos, kaya naasar na si Saitama. Idiot! Shorten this stupid story to 20 words or less! Samantala, sa kung saan ay may isang lalaki na iniimbestigahan ang pagkatalo ng babaeng lamok, nang makita nito si Saitama ay nagtaka ang lalaki dahil nakahubad ito, sunod ay inutos nito sa kanyang tauhan na magpadala ng mga mensahero, na magpapapunta doon kay Saitama, para kanilang mapag-aralan. Sa kabilang banda ay tinanggap na ni Saitama si Genos bilang kanyang alagad, tapos may dumating na halimaw pero agad itong sinuntok ni Saitama. Binanatan din ni Saitama ang 2 halimaw sa labas pero biglang may humila sa kanya palubog ng lupa. Inalok ng tulong ni Genos si Saitama pero tumanggi ito, dahil doon ay si Genos ang nakaharap ng dumating na bagong kalaban. Mukha itong cyborg kaya gusto itong tanungin ni Genos tungkol sa cyborg na kanyang hinahanap. Rangers! Pagkatapos nun ay pinakita si Saitama na minamaliit at sinisindak ng halimaw na leon, ganun pa man ay walang pakialam si Saitama at madali lang ito na nakaalis mula sa pagkakalubog.
sunod ay naglinis pa ito ng sinturon sa harap ng halimaw, dahil doon ay naipon na ang galit ng halimaw at sumugod na ng agresibo. Lion Slash Meteor Power Shower! Nagkadurog-durog ang leon na halimaw kaya tumakbo ang mole pero naabutan pa rin ito ni Saitama. No! Impossible! Habang si Genos naman ay tinatanong na ang natalo niyang kalaban. Hey, look! I'm sorry! I'll tell you everything! Inuwento ng kalaban na may isang scientist na maraming natatanggap na parangal, dahil sa angkin nitong katalinuhan, pero sa kabila nun ay walang sumuporta sa mga proyekto nito, na baguhin ang ebolusyon ng mga tao. Ganun pa man kahit maraming may ayaw ay itinuloy pa rin nito ang kanyang pangarap na proyekto, hanggang sa tumanda, natuklasan nito na gawing bata muli ang sarili at paramihin, pinangalanan nito ang kanyang laboratory ng House of Evolution, at gumawa pa ng maraming experiment. Sa puntong ito ay nainip na si Saitama sa kwento kaya sinabihan na nila ito na diretsuhin na ang usapan, ayon dito ay gusto ng kanyang amo na scientist na pag-aralan si Saitama. Matapos yun marinig ay nag-decide si Saitama na puntahan na agad ang scientist, kasi daw hindi pwede kinabukasan dahil may sale sa grocery. Bago umalis ay nagtanong muna si Genos tungkol sa cyborg, pero ayon sa kalaban ay wala ng ibang cyborg sa House of Evolution. Samantala, nakarating na sa scientist na patungo na doon sila Saitama kaya nagpanik ito at inutos sa kanyang mga clone, na gamitin na ang kanilang huling alas na si Carnage Kabuto. No way! No, not him! That's crazy! Finally be released? Bagamat natatakot ang kanyang mga clone ay wala nang nagawa ang mga ito kundi ang sumunod. You are a true hero. Really? You're kidding. Ilang saglit pa ay nakarating na sa labas ng laboratory sila Saitama at agad na winasak ni Genos ang ibang palapag nito. Dahil doon ay nakita nila ang basement at doon na lang sila pumasok, sunod ay pinakita na inuubos ni Carnage ang mga clone, kinausap ito ng scientist pero nagreklamo lang ito at sinabi na bakit siya nilalagay sa kulungan, sa kabila ng pagkakaroon niya ng pambihirang lakas at talino. Sa takot na patayin ni Carnage ay sumagot lang ang scientist sa kanyang isip, at sinabi na kinukulong niya ito dahil hindi ito makatao. Pagkatapos nun ay humingi ng pabor ang scientist kay Carnage na hulihin si Saitama, kahit pa mapatay ito. Must have. He's proven to be. Samantala, naramdaman ni Genos na parating na si Carnage kaya naghanda siya pero inipit lang siya nito sa pader. Genos? Dahil doon ay nagalit si Saitama at kumasa sa hamon ni Carnage na one-on-one na laban. Pero pagdating sa silid kung saan gaganapin ang laban ay sumunod si Genos at umatake. Sa huli ay hindi pa rin umobra si Genos kay Carnage, bukod doon ay nasunog pa siya at naging kulot. Look at your head! Dahil sa nangyari ay si Saitama na lang ang lalaban. Bago magumpisa ang laban ay pinakita na patungo sa silid ang scientist at sinabi nito na tingin niya sa mga tao ay mga hayop na bobo, kaya naisip niya na gumawa ng ebolusyon para sa mga ito. Ganun pa man ay gusto niyang makita kung paano makakatapat ang tao na si Saitama sa kanyang nilikha. Pagkatapos nun ay nagsimula ng umatake si Carnage, pero bigla itong natakot sa presensya ni Saitama at umatras. Huh? Bastard! Tapos tinanong nito si Saitama kung paano ito lumakas ng ganun, dahil doon ay sinabi ni Saitama na makinig ng mabuti kaya lumapit na rin ang scientist para makinig. Ayon kay Saitama ay kailangan sundin ang pagsasanay kahit gaano kahirap, dagdag pa nito ay inabot siya ng 3 taon bago maging ganun kalakas. Ang pagsasanay ay binubuo ng 100 push-up, 100 sit-up at 100 squats tapos 10 kilometrong takbo sa araw-araw. Mahigpit na pinagbabawal na gumamit ng aircon o heater para palakasin ang isipan. Ayon pa kay Saitama sa 1.5 taon niya ay naubos na ang kanyang buhok at naging malakas na siya. Kaso sa kabila ng mga sinabi ni Saitama ay hindi pa rin naniwala si Genos dahil pangkaraniwan lang daw ang ganung pagsasanay. Ganun pa man ayon kay Saitama ay ganun lang talaga ang kanyang ginawa para lumakas. Dahil doon ay inakala ni Carnage na ayaw lang sabihin ni Saitama ang sikreto, kaya nagalit ito at nagbagong anyo. Carnage mode! Ayon dito ay may epekto ang kanyang anyo na tatagal ng 1 linggo, kaya papatay siya ng tao hanggang sa susunod na Sabado.
Pagkatapos nun ay nagsimula na itong umatake. Made a horrible mistake. Sa kasagsagan ng laban ay wala sa focus si Saitama dahil nakalimutan nito na Sabado ngayon at sale ng grocery store. Sa sobrang pagkainis ay nasuntok nito si Carnage. Bargain day at the supermarket! Screwed up! Hindi makapaniwala ang scientist sa nangyari at nagtataka, kaya sinabi dito ni Genos na nagagalit si Saitama dahil sa sale sa grocery store. Pagkatapos nun ay inaya na umalis ni Genos si Saitama para puntahan ang sale. Playing with evolution? It would appear. Sa sumunod na araw ay may isang kalbong lalaki, ang nananawagan na ipaglaban ang pagkakapantay-pantay ng mga tao. Kaso hindi ito pinapansin ng mga tao kaya kumilos na lang ito. Utopian world! The Paradisers led by him! Humanap ang mga kalbo ng gusali na pagmamayari ng mayaman at sinira ito. Kaso biglang na-realize ng isa sa mga ito na mali pala ang kanilang sinira, mga bobo. Samantala, sa di kalayuan ay isang bayani ang tumulong sa isang bata na kunin ang lobo nito sa puno, pagkatapos nun ay pumunta na ito sa pinangyayarihan ng kaguluhan. Sa kabilang banda ay napapanood na sa TV ni Saitama ang ginagawa nila Hammerhead, ganun pa man ay nag-decide si Saitama na wag na lang makialam. Pero nagbago ang isip nito nang ibalita sa TV na iwasan ang mga kalbo, dahil doon ay nagmadali na si Saitama na umalis para pigilan sila Hammerhead. Samantala, lumalala na ang gulo at hindi mapigilan ng mga pulis ang mga kalbo, dumating ang lalaking bayani na tumulong sa bata na nagpakilala bilang Muman Rider, at sinubukan na pigilan sila Hammerhead. Kaso wala pala itong kwenta, dahil natalo agad. Sunod ay isang mayaman ang sinasabihan ng kanyang ninja bodyguard, na wag nang mag-alala dahil pipigilan niya ang mga kalbo na galit sa mayaman. Maya-maya pa ay nakita na nga ng mga kalbo ang gusali ng mayaman na may tae, at nagtungo doon, pero sa daan pa lang ay pinigilan na ito ng ninja. Sinabihan ito ang mga kalbo na wala pang nakakaligtas sa kanya, kaya bibigyan niya ang mga ito ng pagkakataon na tumakas, pero imbes na tumakas ay sumugod pa ang mga ito. Going on? Bastard! Sa kabilang banda ay inaakala na ng mga tao na alagad ni Hammerhead si Saitama. Sa laban naman ay inaatake ng bato ni Hammerhead ang ninja. Nagtagumpay si Hammerhead na ma-corner ang ninja pero sinugod pa rin siya nito. On your way down to hell! Sa huli ay natalo si Hammerhead, pero nagawa pa rin itong makatakas dahil ayon dito ay makapal ang kanyang bungo. Habang tumatakbo ay nakasalubong nito si Saitama sa gubat. Samantala, inaayos na naman si Genos ng doktor matapos nito makakuha ng malaking damage sa laban kay Kabuto. Ayon sa doktor ay meron siyang inihahanda na upgrade para kay Genos. Dagdag pa nito ay baka malagpasan na ni Genos ang lakas ni Saitama kapag nagamit na nito ang upgrade. Sa panig naman ni Saitama ay sinabi nito kay Hammerhead na naroon siya para talunin ito. Nagalit tuloy si Hammerhead at umatake. Pero nagulat si Hammerhead dahil hindi man lang nasugatan si Saitama, tapos sinabihan pa nito na mahina ang kanyang suot na battlesuit, dahil doon ay nagtodo na si Hammerhead. Whoa. Sa huli ay mabilis pa rin itong natalo ni Saitama, pero hinayaan niya ito na mabuhay, basta hindi na ito gagawa pa ng krimen. Kaso pagkatapos nun ay inatake siya ng ninja dahil akala nito siya si Hammerhead, pinaliwanag ni Saitama na siya ay isang bayani pero sumagot ito ng hindi kita kilala, kawawang Saitama hindi pala sikat. Ganun pa man ay sinabi ng ninja na hindi na mahalaga sa kanya kung si Saitama ay si Hammerhead, dahil ayon dito bilang ninja ay gusto niyang makalaban ng tulad ni Saitama na binaliwala lang ang kanyang mga atake, pagkatapos nun ay nagsimula na itong kumilos. What do you think of this? Kaso sa kabila ng pinakita nitong bilis ay nakita pa rin ito ni Saitama at nasuntok sa bayag. Oops. Sorry. Pagkatapos nun ay pinakilala ng ninja ang sarili bilang Speed o Sound Sonic, sabay tanong ng pangalan ni Saitama habang namimilipit. Sinabi rin ito na magsasanay siya para lumakas at maghihiganti. Pag-uwi ni Saitama ay sinabi niya ang nangyari kay Genos. Bukod doon ay sinabi niya rin dito na walang nakakakilala sa kanya bilang bayani,
Kawawang Saitama nasaktan ang feelings. Dahil doon ay tinanong ni Genos si Saitama kung registered ba ito bilang bayani, lumalabas na walang alam si Saitama na meron palang registration, kaya tingin tuloy ng mga tao dito ay weirdo. Ganun pa man ay inaya ni Saitama si Genos na magparehistro kasama niya. Samantala, muling pinakita si Hammerhead na binanata ng dalawang misteryosong individual, ganun pa man ay nagawa nitong makaligtas. Habang dito ay sinasagutan na ni Saitama ang application form para sa hero test. Sa Hero Association ay pinag-uusapan na ang gaganaping exam, at laman din ng usapan si Genos na mag-a-apply kasama ni Saitama. Samantala, nagsimula na ang physical exam ni Saitama. Next, weightlifting! Next, punching machine! Madaling nalampasan ni Saitama ang pisikal na pagsusulit at ganun din si Genos. Nakakuha ng rank S si Genos at inaasahan nito na ganun din si Saitama. Nabanggit ni Genos na tinanong siya tungkol sa laboratory at inamin niya na siya ang nangwasak dito, kaya siya nakakuha ng rank S. Kaso pagkatapos nun ay biglang pinakita ni Saitama na siya ay nakakuha ng rank C, dahil bumagsak siya sa written exam. Sinabi ni Genos na kakausapin niya ang namamahala pero pinigilan ito ni Saitama at sinabi na ang mahalaga ay nakapasa sila. Pagkatapos nun ay pareho silang pinapunta sa isang seminar kung saan tuturuan sila ni Snake, pinakitaan sila nito ng mga galaw sa pakikipaglaban pero hindi nila ito pinansin, kawawa na pahiya tuloy. Myself clear. What should I have for... Habang naglalakad pa uwi ay sinabi ni Genos na ang Hero Association ay ginawa ng isang mayaman na may apo, na niligtas ng estranghero 3 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos nun ay nagbigay galang na si Genos kay Saitama at nagpaalam, dahil doon ay parang pinagsisihan ni Saitama ang pagtanggap kay Genos bilang alagad. Samantala, naaasar si Snake kay Saitama at Genos kasi daw walang galang, nasabi tuloy nito na hindi magtatagal ang buhay ng dalawa. Pero agad yung kinontra ng isang lalaki at sinabi na pambihira ang lakas at talino ni Genos, tapos si Saitama bagamat bobo, ay may lakas naman na kagaya sa isang Diyos. Dagdag pa ng lalaki ay baka malagpasan kaagad ni Saitama sa ranggo si Snake. Matapos din marinig ay pinuntahan ni Snake si Saitama para banatan pero hindi yun ang nangyari. Sa sumunod na araw ay humingi ng pabor si Genos kay Saitama na makipaglaban sa kanya, para masubukan ang bago niyang upgrade, pero bago magsimula ay hiniling ni Genos na gamitin ni Saitama ang tunay niyang lakas. Oh, man. Incinerate! Sa kalagitnaan ng laban ay muling sinabi ni Genos kay Saitama ang kanyang sinabi na seryosohin ang laban, dahil doon ay ganun nga ang ginawa ni Saitama. Sa huli ay nanalo pa rin si Saitama nang hindi sinasaktan si Genos, dahil doon ay na-realize ni Genos na si Saitama ay nasa level na hindi niya maaabot. Pagkatapos ng kanilang laban ay pumunta sila sa tindahan ng udon at muli silang nagpaligsahan doon sa pagkain. Madaling nagawa ni Genos ang challenge pero si Saitama ay halos mawalan na ng malay. Pagkatapos nun ay dumating ang isang lalaki na nagpakilala bilang Sweet Mask at hiniling na makausap si Genos sa labas. Maya-maya pa ay nakabalik na si Genos at ayon dito ay binati lang siya ni Sweet Mask sa kanyang pagkakapasa bilang bayani. Sunod ay biglang nilapitan ng mga babae si Genos kasi daw sobrang pogi. Habang naglalakad pa uwi ay naalala ni Genos ang kabuuang nangyari. Doon ay sinabi ni Genos kay Sweet Mask na sayang lang ang oras sa exam tapos hinamon niya ito ng laban pero bigla siyang natigilan. Being hot-blooded is fine. Sa kasalukuyan naman ay nagpaalam si Genos kay Saitama na aalis muna, kaya humiwalay na ito ng daan. Ilang oras ang lumipas ay bumalik nga si Genos na may dalang gamit at maraming pera. I have rent money. 5 araw ang nakalipas, si Saitama ay nakatambay lang sa bahay at nagbabasa ng manga, habang si Genos naman ay pinag-aaralan ang kanyang ginagawa. Nakokonsensya na tuloy si Saitama kasi wala siyang maituro kay Genos.
Sunod ay tinanong ni Genos kay Saitama kung ayos lang ba dito ang matanggal sa pagiging bayani, dahil wala itong ginagawa, inaalis daw kasi ng asosasyon ng mga Class C na walang ginawa buong linggo. Changed careers. Much in the same way as Palusot ni Saitama ay wala naman daw kasing binabalita na kalaban kaya hindi siya kumikilos, pero ayon kay Genos ay hindi talaga binabalita ang mga maliliit na krimen na kadalasang trabaho ng mga Class C. Dahil doon ay nagpanik si Saitama at kaagad na naghanda para magpatrol pero hindi nito isinama si Genos. Ganun pa man ay binigyan niya ito ng gawa-gawang payo na sanayin daw ang kaisipan para lumakas, buti na lang ay uto-uto si Genos, at agad naniwala. Pagkatapos nun ay nagtodo si Saitama sa paghahanap ng krimen, pero sa huli ay wala siyang nakita kaya may isang araw na lang siya para hindi matanggal. Sa sumunod na araw ay naghahanap pa rin siya ng krimen nang bigla siyang inatake ni Speed, ayon dito ay araw na ng kanilang pagtutuos pero hindi ito pinansin ni Saitama, dahil doon ay nagpatuloy pa rin si Speed sa panggugulo kay Saitama kaya nagalit na ito. Gets punched. Pero bigla silang napatigil nang biglang lapitan si Saitama ng maskuladong bayani. Ayon dito ay may nagrereklamong babae na natatakot daw sa hitsura ni Saitama. Dahil doon ay pinaliwanag ni Saitama na siya ay isa ring bayani, pero imbes na makinig ay niyabangan pa siya ng maskuladong bayani. Ganun pa man ay nakarma ito agad dahil pinabagsak ito ni Speed kasi daw nanggugulo. Kaso dahil sa nangyari ay nalaman ni Speed na bayani si Saitama kaya gumawa ito ng kaguluhan, para mapilitin si Saitama na makipaglaban sa kanya. Then I'll go to you! I'm right here. Madaling napabagsak ni Saitama si Speed at dahil doon ay nagawa niya rin ang kanyang trabaho bilang bayani. Samantala, nakarating na ang insidente sa istasyon ng Hero Association, nang biglang may lumitaw na babae na tinawag nilang Tatsumaki. Nagagalit si Tatsumaki dahil walang ibinibigay sa kanyang assignment na may malakas na kalaban, ganun pa man ay nagawa nila itong pakalmahin at paalisin. If you find anything that looks like it can fight. Sunod ay pinakita ang headquarters na inaalam ang lagay ng bawat lungsod, may nakarating dito na mga report tungkol sa CTZ, kaya nagpadala ang mga ito ng bayani na mag-iimbestiga sa lugar. Ang dalawang bayani ay sina Spring Mustachio at Golden Ball, na parehong Class A. Ayon kay Spring ay may ghost town sa CTZ na may abnormal na dami ng mga halimaw at mas dumarami pa ito sa pagdaan ng taon, dahil doon ay walang may gustong tumira sa ghost town at mura na binibenta ang mga bahay dito. Maya-maya pa ay may naramdaman ang dalawa at sinundan nila ito, nang maabutan nila ang halimaw ay kaagad nila itong inatake. Sa kalagitnaan ng laban ay si Spring na lang ang natira kaya nag-decide na itong tumawag ng backup. Natanggap ng istasyon ang tawag ni Spring kaya tinawagan na ang lahat ng mga bayani na Class A pataas, na pwedeng tumulong. Kaso sa nangyayaring laban ay tuluyan ang bumagsak si Spring, dahil doon ay hahanap na sana ang halimaw na si Combo Infinity ng bagong biktima, nang biglang dumaan si Saitama. Sa oras na yun ay iniisip ni Saitama ang gulay na combo, na nakalimutan niyang bilhin nang bigla siyang inatake ni Combo Infinity. Ilang saglit pa ay muling pinakita si Saitama na nakauwi na at niluluto ang buhok ng halimaw na combo. Kaso dahil sa ginawa ni Saitama ay inakala tuloy ng headquarters na nakatakas si Combo Infinity, bukod doon ay may kumalat na balita na may mas malakas pang halimaw, dahil inakala ng mga ito na ang damage na iniwan ni Saitama sa lugar ay gawa ng halimaw. But either way, seems like there's definitely something here. Kinabukasan ay binati ni Genos si Saitama dahil tumaas ang rank nito, habang si Genos naman ay tumaas ang kasikatan dahil pogi, inggit pikit tuloy si Kalbo. Oh, yeah? The Cyborg Prince. Bago ang insidente, ang mga siyentipiko at astronomo ay natuklasan na ang isang meteorite na dumadaan sa ibabaw ng Earth, ay biglang nagbago ng direksyon at malapit na itong tumama sa Z-City. Dahil doon ay tinawagan ang lahat ng S-class na bayani na available, upang maghanda ng pangontra sa banta, kaso ang tanging tumugon lamang sa tawag ay sina Bang at Genos. Dito ay sinabi ni Bang kay Genos na imposibleng mapigilan ang meteor, kaya dapat ka nang umalis bago pa mahuli ang lahat. Sunod ay sinabi nito na hindi siya makakaalis dahil hindi niya maiwan ang kanilang dojo, na karangalan ng kanilang pamilya, tapos nagpakita ng move si Tanda kaso iniwan na ni Genos, nagmukhang tanga tuloy. Samantala,
pinakita si Genos na pumunta na sa bubong para pigilan ng meteor at ginamit nito ang bago niyang sandata sa braso. Pagkatapos nun ay biglang dumating ang isa pang Class S na bayani na si Knight. Ayon dito ay naroon lang siya para subukan ang bago niyang sandata laban sa meteor, at hindi siya interesado na makipagtulungan. Dagdag pa nito ay hindi siya mamamatay sa pagbagsak ng meteor dahil kinokontrol niya lang ang robot mula sa malayo. Pagkatapos nun ay inatake na nito ang meteor. Gayunpaman ay nabigo ang arsenal nito na pigilan ang meteor, dahil doon ay si Genos naman ang susubok pero nagdududa ito sa kanyang kakayahan, buti na lang ay dumating si Bang at pinalakas ang loob nito. Bang! Get down! Push back! Really? No, it was just my imagination. Sa kasamaang palad ay nabigo pa rin si Genos, ganun pa man dumating si Saitama para tapusin ang trabaho. Kaso nagkadurog-durog ang meteor at kumalat sa buong syudad na nagdulot ng mga pagguho. 3 araw ang lumipas ay balita pa rin sa TV ang nangyari. Sinabi ni Genos na dahil sa insidente ay tumaas ang kanyang rank ng isa, habang si Saitama naman na dating 345 ay naging rank 5 na. Ganun pa man ayon kay Genos ay Class S rank 5 na sana si Saitama kung napigilan nito ang meteor nang walang na-damage sa syudad, dahil ang level ng banta ng meteor ay Dragon. Tinanong ni Saitama si Genos kung ano ang level sa mga banta, pinaliwanag ni Genos ang mga level ng banta mula sa Tiger hanggang sa God na pinakamataas, at nangangahulugan ng pagkaubos ng mga tao. Pagkatapos nun ay nag-decide si Saitama na magpatrolya para muling pataasin ang kanyang rank, kaso habang nagpapatrolya sa nasirang lungsod ay hinarang siya ni Tiger at tinawag pa nito ang kanyang kapatid na si Black Hole. Naiinggit ang dalawa sa pagtaas ng kanyang rank kaya gusto nito na turuan siya ng leksyon. Malakas nitong isinigaw na si Saitama ang may kasalanan kung bakit nasira ang syudad para magalit ang mga tao. Sa kasamaang palad ay bobo ang mga tao at naniwala. Pinalibutan nito si Saitama at isinigaw na mag-resign na siya bilang bayani. Samantala, may kutob si Genos na may masamang mangyayari kaya sinundan nito si Saitama, na sa mga oras na yun ay pinagkakaisahan ng mga tao. Naroon din si Bang at malinaw nitong naiintindihan na mali ang mga tao sa pagtrato kay Saitama. Ganun pa man ay pinili nitong hindi makialam dahil nirerespeto niya si Saitama kaya ayaw niya itong maimpluwensyahan. Pagkatapos nun ay mas pinatindi pa ng magkapatid ang sitwasyon at sinabi na gustong banatan ni Saitama ang mga tao kaya pipigilan nila ito. Dumating si Genos at nakita nito kung paano kinawawa ni Saitama ang dalawa. Really? You're kidding, right? Please let go! I give up for real! Pagkatapos nun ay sinabi ni Saitama sa mga tao na wala siyang ginawang masama at naging bayani lang siya para maglibang, kaya wala siyang pakialam kung magalit man ang mga ito sa kanya. Dito na inawat ni Genos si Saitama at inaya na umuwi. Habang nasa daan ay sinabi ni Genos kay Saitama na kahit hindi ka man pahalagahan ng mga tao, ay susundan pa rin kita. Guess it just goes to show you can't really count on any of them. Sa sumunod na araw ay may biglang lumitaw na mensahero ng mga Shokoy, at sinabi nito na ang Shokoy ay paparating na sa ibabaw, upang patayin ang lahat ng tao. Ilang saglit pa ay dumating si Saitama at sinuntok ang Shokoy. Dahil doon ang makarating sa eksena si Muman Rider, ay kalahati na lang ang natira sa katawan ng Shokoy. Narinig niya sa mga tao ang pangalan ni Saitama, kaya pag-uwi ay kaagad niyang tinignan sa internet kung sino ito. Pagkatapos nun ay marami na namang lumitaw na malalaking Shokoy mula sa dagat at nanggulo ang mga ito sa J-City. Ganun pa man ay agad na nakapunta sa lugar ang A-class hero na si Stinger at nilabanan nito ang mga Shokoy. Samantala, habang nagtutuyo si Genos ng mga pinggan gamit ang kanyang kamay, ay nakita nila ni Saitama sa balita sa TV ang nangyayaring laban. Sa laban naman ay gumamit na ng gigantic drill Stinger quadruple thrust si Stinger para tapusin ang huling 4 na Shokoy. Kaso bigla itong pinabagsak ng Seeking. You know, when something's so annoying. Sa kabilang banda ay patungo na sa lugar sina Saitama pero humiwalay si Genos para mag-scout sa unahan, habang si Muman Rider naman ay pinigilan ng mga kapwa bayani.
dahil itinaas na sa level na demon ang banta, pero tumuloy pa rin ito. Samantala, tinitignan ni Lightning Max mula sa malayo ang Sea King nang bigla na lang itong lumitaw sa kanyang likod at binanatan siya. Nailigtas ni Puri-Puri Prisoner ang binugbog na si Lightning Max, at kasama rin nito si Speed. Ayon kay Puri-Puri Prisoner ay isa siyang Class S na hero, at ipaghihiganti niya ang mga poging hero na binugbog ng Sea King. Have come for me? Goodness, my fins are quivering. Pagkatapos nun ay inilabas nito ang 50% ng kanyang lakas at nagsimula na ang bakbakan. Matapos makatanggap ng atake mula sa Sea King ay na-realize ni Puri-Puri na kulang ang 50%, kaya itinaas na nito ang kanyang lakas sa 100%, kaso natanggal ang damit nito kaya nakalawit na ang pototoy, ayaw na tuloy manood ni Speed. All the more reason to leave. Ganun pa man kahit nakakadiri ay tuloy pa rin ang bakbakan. Sa kasamaang palad ay natalo pa rin ang 100% ni Puri-Puri, kaya si Speed na ang sunod na nakipaglaban. Too slow! Windblade! I'll make myself clear. There's no way in hell. He's faster! Maya-maya pa ay biglang nagbago ang anyo ng Sea King at lalong lumakas ng dahil sa ulan, pagkatapos ay pinakita na si Saitama at Muman Rider ay nagkita sa daan. Sa laban naman ay napilitan ng tumakbo si Speed, dahil hindi niya kayang harapin ang Sea King ng walang armas, kaso habang tumatakbo ay nakasalubong niya si Genos, akala tuloy nito manyak siya kasi wala siyang damit. Sunod ay pinakita na nakapasok na ang Sea King sa emergency shelter, sinubukan itong pigilan ng isang Class C hero pero napaihi ito sa sobrang takot, buti na lang ay tinulungan ito nila Snake na naroon din. A Class A hero. We can do this! Pagkatapos nun ay pinakita naman sina Saitama at Muman Rider na magkaangkas na sa bike, pero umalis si Saitama para habulin si Speed na nakita niyang tumatakbo na nakalawit ang pototoy. Si Muman Rider naman ay nakatanggap ng tawag mula sa headquarters tungkol sa lokasyon ng Sea King, at nagmadaling umalis kaya nahulog ang cellphone nito. Samantala, madaling natalo ng Sea King sila Snake pero nakarating na sa emergency shelter si Genos, habang ang headquarters naman ay tinatawagan si Muman Rider, para sabihan ito na wag labanan ang Sea King pero si Saitama ang nakausap nito. Wait, is this the Hero Association? Yes? And who are you? Sa emergency shelter ay nagsimula ng sumugod si Genos. Hate you! Desperate. Kaso napuruhan si Genos at naputulan ng isang braso. Sa kabilang banda ay hinihintay ni Saitama ang desisyon ng Hero Association, kung papayagan ba siya nito na labanan ang Sea King o hindi. Sa huli ay pumayag ito at ibinigay sa kanya ang lokasyon. Sa laban naman ay hindi na sigurado si Genos kung mananalo pa siya, kaya inutusan na niya ang mga tao na tumakbo, habang siya naman ay pipigilan ang halimaw. None of you monkeys will escape! Lightning Eye! Sa kasagsagan ng laban ay isang bata ang dinuraan ng asido ng Sea King, kaya napilitan si Genos na harangin ang atake. Dahil doon ay naputol na rin ang natirang isang kamay ni Genos, at nawalan na ito ng kakayahan na lumaban. Tinawag ng Sea King na katangahan ang pagliligtas ni Genos sa bata, ganun pa man nang tatapusin na ito ng Sea King ay dumating si Muman Rider at napigilan ito, dahil doon ay si Muman Rider naman ang binanatan ng Sea King. No one expects much! Sa puntong ito ay sobrang nakakaawa na ang kalagayan ni Muman Rider, kaya nagpa siya na ang mga tao na palakasin ang loob nito. Sa kasamaang palad ay natalo pa rin si Muman Rider at nasalo ito ng kararating lang na si Saitama.
Inasar ni Saitama ang Sea King, kaya nagalit ito at kinotongan siya. Ganun pa man ay nagulat ang Sea King at ang mga tao, dahil hindi man lang nasaktan si Saitama sa atake na yun. Pagkatapos nun ay inasar pa ni Saitama ang Sea King kaya muli itong umatake. Sa lakas ng suntok na pinakawalan ni Saitama ay agad na natalo ang Sea King at tumigil rin ang ulan, nagsaya ang taong bayan at binigyang papuri si Saitama. Sunod ay pinakita na bumalik si Speed na dala ang kanyang mga armas at hinahanap ang Sea King. Sa sumunod na araw ay nakatanggap sila ng mga sulat mula sa mga tao, binasa nila ito at nalaman na ang sulat para kay Genos ay puro papuri, habang ang kay Saitama naman ay pambabatikos. Dahil doon ay naalala ni Genos ang nangyari sa araw na yun, habang nagkakasiyahan ng mga tao ay may pabida na nagsabi na manloloko ang mga bayani, dahil kahit mataas ang rank at class ay madali pa ring natalo. Ang katwiran nito ay mahina lang ang Sea King dahil natalo ito ni Saitama na isang C-class na bayani. Nang marinig yun ni Saitama ay bigla itong tumawa at sinabi na maswerte siya, dahil na-damage na ng ibang bayani ang Sea King kaya madali niya itong natalo. Sinabi rin niya sa mga tao na huwag hayaang mamatay ang mga sugatang bayani para mapakinabangan niya ang mga nagawa nito. Dahil sa mga sinabi ni Saitama ay nailigtas ang reputasyon ng mga bayaning natalo, pero ang kapalit naman nun ay sa kanya mapupunta ang galit ng mga tao. Nirespeto ni Genos ang desisyon ni Saitama at nag-decide na huwag nang makialam, pero nagbitiw ito ng pangako na kapag dumating ang araw na hindi na kinaya ni Saitama ay tutulungan na niya ito. Balik sa kasalukuyan, sa pangalawang sulat na para kay Saitama ay may nakalagay na salamat, habang ang pangatlo naman ay mula sa association, at nakasaad dito na siya na ngayon ang first rank C-class. Kinabukasan ay inimbitahan siya ng association para bigyan ng isang promosyon sa B-class, tinanggap ni Saitama ang promosyon kaya naging 101st rank B-class na siya. Pagkatapos nun ay sinabi kay Sweet Mask ng kanyang tauhan na si Saitama ay tumaas ng isang rango. Pero walang pakialam si Sweet Mask, dahil ang prioridad nito ay ang pagkabigo ng mga A-class at S-class na bayani. Sa kaso ng Sea King, gayunpaman nagbago ang isip nito nang sabihin ng kanyang tauhan na si Saitama ang talagang tumalo sa Sea King. Samantala sa ospital, habang nagpapagaling sina Lightning Max at Stinger ay bigla itong pinuntahan ni Puri Puri Prisoner, at gustong bigyan ng angel shots. Nagmadaling tumakas ang dalawa at nahulog nito ang pahayagan kaya nabasa tuloy ni Puri Puri Prisoner, ang balita sa kanya na siya ay isang S-rank failure. Pagkatapos nun ay pinakita na pauwi na si Saitama dala ang kanyang promosyon, nang bigla nitong maisip na kumain sa tabi, at dito ay nakatagpo niya si Moomin Rider. Naalala ni Moomin Rider ang sandali na kasama niya si Saitama patungo sa Sea King, sinabi niya dito na siya ay C-class pero hindi siya nito minaliit kaya natuwa siya. Inamin ni Moomin Rider kay Saitama na siya ang nagpadala ng liham ng pasasalamat, tapos nilibre nito si Saitama ng pagkain. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang manghuhula na ang pangalan ay Shibabawa, na sinasabihan ng isang opisyal mula sa Hero Association na katapusan na ng mundo. Earth is doomed! Lumitaw ang sinaunang hari ng Terror Lizard Clan, at hindi ito mapigilan ng militar, kaya ipinadala si Tatsumaki para harapin ito. Inatake ng Lizard King si Tatsumaki at sinabi na tanging meteor lang sa kalawakan ang makapapatay sa kanya, dahil doon ay yun nga ang ginawa ni Tatsumaki. How about another 300 million year nap? Sa dojo ni Bang, pinapakita ni Bang ang kanyang teknik kay Genos at Saitama pero wala itong pakialam. Nagalit tuloy ang alagad nito, pero agad na kumalma nang sakalin ito ni Genos. I give up! Sunod ikinwento ni Bang kay Saitama at Genos, ang tungkol sa kung paano naging masama ang kanyang dating pinakamahusay na estudyante na si Garo. Sinabi ni Bang na binanata ni Garo ang iba pa niyang mahusay na estudyante kaya napilitan siya na banatan rin ito at palayasin. Pagkatapos nun ay biglang dumating ang isang staff ng Hero Association, at sinabi na may emergency kaya pinapapunta ang lahat ng S-class na bayani sa isang pulong. Naisip ni Genos na seryoso ang sitwasyon kaya inaya niya si Saitama na sumama. Sa asosasyon ay nakilala ni Saitama ang S-class na bayani na si Atomic Samurai, kaso hindi nito tinanggap ang pakikipagkamay ni Saitama, dahil sa malalakas lang daw siya nakikipagkamay.
Naroon din si Tatsumaki na inirereklamo kung bakit dinala doon ang isang B-class na tulad ni Saitama. Mas lalo pa itong naasar dahil tinawag itong ma-attitude na bata ni Saitama. You jerk! Stop ignoring me! Pagpasok sa loob ay nakita pa nila ang iba pang mga S-class na bayani. Maya-maya pa ay dumating na ang isang miyembro ng association na si Sitch. Sinabi nito sa mga bayani na ang emergency ay pwedeng maging mapanganib, kaya papayagan niyang umalis ang mga ayaw, dahil ayon dito ay hindi masisigurado ang kanilang kaligtasan. Sunod ay sinabi nito na ang dakilang sir na si Madam Shibabawa ay pumanaw na, dahil nabulunan ito ng candy sa sobrang pagkabalisa habang nanghuhula. Dagdag pa ni Sitch ang mga hula ni Shibabawa ay palaging 100% na tama, maging pagsalakay man ito ng halimaw o natural na sakuna. Dahil doon ay sobrang nakakabahala para sa kanila na mag-iwan ang matanda ng mensahe, na ang mundo ay nasa panganib bago ito mamatay. Inutusan ni Sitch ang mga bayani na ihanda ang sarili sa laban, sa susunod na 6 na buwan. Pagkatapos nun ay biglang binulabog ng malakas na pagyanig ang buong HQ dahil inatake ito ng mga Skyfolk. Ganun pa man ay bigla itong pinatay ng isang alien na mula sa isang spacecraft na nagpasabog sa buong ACT. Sa lakas ng pagsabog ay halos maubos ang lahat ng tao sa lugar. Sa labas ay isang sibilyan na malapit ng patayin ng alien, ang nailigtas ng bayani na si Ian, estudyante ni Atomic Samurai at hinarap nito ng mag-isa ang alien. Is this your doing, beast? Sa headquarters naman ay nakita ni Genos na wala na sa upuan si Saitama dahil nasa labas na ito at nilalabanan ng depensa ng spacecraft. Sa laban naman ay nagawang putulin ng alien ang kamay ni Ian, buti na lang ay tinulungan ito ni Atomic Samurai. Master! Kaso kahit ilang ulit na hiwain ng espada ni Atomic Samurai ang kalaban, ay muli lang itong nabubuo, dahil doon ay tinulungan na ito ng iba pang S-class na bayani. Angel Flash! Sa kabilang banda, nasa rooftop ang ibang S-class na bayani, at pinagtatalunan kung paano sila makakapunta sa spacecraft. Bagamat walang napuntahan ang kanilang pagtatalo ay panatag pa rin ang loob ni Genos, dahil alam niya na si Saitama ay nakapasok na sa loob ng spacecraft at binabanatan na ang mga alien. Naasar si Hiryuganshop kasi natalo ni Saitama si Goribas, dahil doon ay siya at si Melzargard na lang ang natitirang malakas na kawal sa ship. Dumating si Boros at ipinaalam ni Hiryuganshop dito, na malaki na ang napinsala sa ship, dahil kay Saitama. Ganun pa man ayon kay Boros ay hindi dapat matakot dahil hindi babagsak ang ship hanggat maayos pa ang power sphere. Pagkatapos nun ay pinakita na binabalita na ang mga kaganapan, at napapanood ito ng mga nagbagong buhay na sina Hammerhead at Dr. Genos, napakinggan rin ito ni Speed sa radyo at napangiti. Samantala, walang naging epekto kay Melzargard ang mga atake ni Puri-Puri Prisoner, dahil muli lang itong gumaling, umatake si Melzargard pero madali lang itong na-counter ni Bang. Nainas si Melzargard kaya inutusan na nito ang isa pa niyang ulo, na pumunta sa ship para hilingin na pasabugan ang kanyang pwesto, pero napigilan ito ni Metalbat. Their minds your manners! I hope you like mincemeat, freak! Pagkatapos nun ay sabay-sabay na sumugod si Nabang, sinabihan ito ni Ian na walang silbi ang direktang pag-atake kaya umatras muna at mag-isip ng plano, pero hindi nakinig ang mga ito kaya sumuko na lang si Ian. Kinontak ni Hiryuganshop si Melzargard gamit ang telepathy para sabihan ito na bumalik sa ship at pigilan si Saitama, pero sumagot si Melzargard na hindi niya magagawa dahil hindi siya tinitigilan ng mga bayani, ganun pa man kung pasasabugan ang kanyang pwesto ay maaari na siyang makabalik. Sinunod ni Hiryuganshop ang sinabi ni Melzargard at inutos sa taga-bomba na pasabugan ang lokasyon. Sa laban naman ay nakakita ng asol na Jolen sa ulo ni Melzargard si Metalbat, at nang dinurog niya ito ay namatay ang ulo. Agad na sinabi ni Metalbat ang kanyang nalaman sa iba, kaya mas lalong nagtodo sa pag-atake ang mga ito. Some are dead when the shells hit. They're coming, and there's... Sa spacecraft naman ay sinabi ni Saitama kay Hiryuganshop, na naliligaw siya kaya tinulungan siya nito palabas,
kaso imbes na sumunod ay sa taliwas na daan ito pumunta kaya nahanap nito ang control room. Now this place... Dito ay inatake si Saitama ng galit na si Hiryuganship at ginamitan ng gravity na kasing lakas ng black hole, pero walang epekto, ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake. Gravitational effects are so strong! Now what are you doing? Natalo ni Saitama si Hiryuganship gamit lang ang maliit na bato, tapos tinanong ang mga mababang kawal kung nasaan ang boss. Sa kabilang banda, natuklasan ni Child Emperor, na balak ng kalaban na pasabugan ang lugar, kaya agad inutusan ni Sitch si Busho na lumikas na sa lugar. Samantala, nabawasan na naman ng ulo si Melzargard pero wala itong pake dahil handa na ang pasabog na kanyang hinihintay, ganun pa man hindi ito nagtagumpay dahil dumating si Tatsumaki at pinigilan ito na bumagsak. Sinabihan muna ni Tatsumaki si Nabang na bumalik na lang sa C-Class kasi mahihinang nilalang, bago ibinalik ang mga pasabog sa spacecraft. Sa emergency shelter naman ay dumating sina Muman Rider, Lightning Max at Stinger para tumulong. Sa kabilang banda ay muling nagpatuloy ang laban at natamaan ng malakas na atake si Bang. Ayon kay Melzargard ay opensa na ang kanyang gagawin at si Atomic Samurai ang sunod niyang dudurugin. Sa spacecraft naman ay narating na ni Saitama ang boss na si Boros. Dito ay agad na na-realize ni Boros na si Saitama ang pinakamalakas sa Earth dahil nakikita niya na walang limitasyon ang lakas nito. Kinausap ni Boros nang may paggalang si Saitama at ipinakilala ang sarili bilang Boros ang dominator ng universe. Ayon kay Boros ay inatake niya ang Earth para makalaban ng nilalang na makakatapat sa kanyang lakas. Naasar si Saitama sa sinabi ni Boros kaya sinuntok niya ito. Ganun pa man ay hindi ito namatay at tanging ang armor lang nito ang nawasak. Ayon kay Boros ang kanyang armor ay isang seal para mapigilan ang nag-uumapo niyang lakas. It is time! Nagsimula na ang laban at si Boros ang agresibong umatake. Sa huli ay nagawang maputol ni Saitama ang isang braso ni Boros, sunod ay pinakita si Tank Top Master, na binuhat ang malaking semento at binato sa spacecraft, pero napahiya lang ito, dahil mas malaki at mas marami ang binuhat ni Tatsumaki. I give up! No! We're under attack again! Return fire! We can't! Sa di kalayuan, nagpaalam si Drive Knight na aalis, pero bago yun ay sinabi muna nito kay Genos na mag-ingat ka kay Metal Knight dahil siya ang iyong kalaban. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pakikipaglaban nila Atomic Samurai, nang biglang bumangon si Bang kaya nagulat si Melzargard. Hiniwa ito ni Atomic Samurai sa maliliit na piraso, habang si Bang naman ang dumurog sa core nito, dahil doon ay tuluyan ng natalo si Melzargard. Pagkatapos nun ay pinakita naman sila Muman Rider na nailigtas na ang huling sibilyan. Samantala, mas lalo pang uminit ang laban sa pagitan ni Saitama at Boros. Sa sobrang tindi ng kanilang laban ay nakalabas na sila ng spacecraft, pero hindi pa rin huminto sa pag-atake si Boros. Pinuri ni Boros ang lakas at tibay ni Saitama, tapos pinagmalaki na siya ay may kakayahan na magpagaling ng sarili. Magsasalita pa sana si Boros pero pinigilan na ito ni Saitama. Nagalit si Boros at lalong pinalakas ang sarili pagkatapos ay sumugod ng buong lakas. On the limitations of living flesh! Sa lakas ng huling atake ni Boros ay tumilapon si Saitama hanggang sa buwan, pinigilan nito ang kanyang paghinga at tumalon ng malakas pabalik sa laban. Fights is Pagbalik ni Saitama ay gumanti na rin ito ng mga atake kay Boros.
Sa puntong ito ay ibinuhos na ni Boros ang lahat kaya ginamit na ni Saitama ang seryoso niyang suntok. Sa huli ang nagwagi ay si Saitama, habang si Boros naman, ay na-realize na wala talaga siyang laban kay Saitama, dahil nagpipigil pa ito ng lakas sa kanya. Pagkatapos mamatay ni Boros ay bumagsak na ang spacecraft kaya nagmadali nang lumikas ang mga bayani sa ilalim nito. Oh, not your stupid moves, I'm just... Pagkatapos nun ay dumating si Sweetmask, at sinisi ang mga bayani na S-Class sa pagkawasak ng lungsod. Nagalit si Metalbat at nakipag-away kay Sweetmask, pero agad itong nahinto nang dumating si Metal Knight. Kinausap ni Genos si Metal Knight at nalaman na pumunta lang ito para kunin ang mga parte ng spacecraft. Samantala, nahuli ni Super Alloy Darkshine ang mga alien survivors, pero walang awa itong pinagpapatay ni Sweetmask. Dahil doon ay naalala ni Genos kay Sweetmask ang kanyang sarili noong hindi niya pa kasama si Saitama. Pagkatapos noon ay nakita ni Tatsumaki si Saitama na lumabas mula sa loob ng spacecraft. Tinanong nito kung paano nakapasok sa loob si Saitama, pero hindi nila ito pinansin kaya inaway sila nito. Sinubukan itong patulan ni Genos pero hinambalos lang siya nito sa malaking bato. Matapos noon ay inawat na ito ni Bang para hindi na lumaki ang gulo. Sunod ay pinakita na hindi na muling naayos ang ACT, habang ang headquarters naman ay mas pinalaki gamit ang mga bahaging na salvage ni Metal Knight mula sa spacecraft, at ito na ang pumalit sa ACT na nabura sa mapa. Mga araw ang lumipas, si Pluton na may threat level na dragon ay biglang lumitaw sa ZCT at sinisira nito ang lahat ng kanyang madadaanan. Ilang saglit pa ay dumating na sila Saitama para talunin ito. I'm back to one punch again? Damn it! Isang araw habang naglalakad pa uwi sina Saitama mula sa pamimili, ay may nadaanan silang kaguluhan, isang manyak na halimaw na may mahabang dila ang gustong dilaan ang mga babae. Where the hell did you... Ganun pa man ay natigilan ang halimaw nang makita nito si King na isang S-Class hero. Sa sobrang takot ay sumuko ng kusa ang halimaw at humingi ng tawad. I'm so sorry for what I done, Mr. King! Pagkatapos nun ay kaagad na umalis si King sa lugar para bumili ng gusto niyang laro, habang si Genos naman ay nasa di kalayuan, at pinapaliwanag kay Saitama kung gaano kaganda ang reputasyon ni King. Ilang saglit pa ay biglang hinarang ng isang kalaban si King, kaya nag-decide sila Genos at Saitama na manood upang malaman ang tunay na lakas nito. Ayon sa robot ay naroon siya para tapusin si King, at mangolekta ng mga kailangang data, kaya gusto niya ang 100% ng lakas nito sa laban. Pero sinabi ni King na J-Jingle muna siya bago ang laban, kasi kung hindi ay 50% lang daw ng lakas ang kanyang magagamit. Pumayag ang robot at binigyan siya ng 10 minuto, pero sinabi nito na papatay siya ng 10 tao, kada 1 minuto, kapag umabot siya sa time limit. Pagkatapos nun ay pinakitang nasa banyo na si King at nanginginig sa sobrang takot. My heart pounding! I'm a coward, okay? Twice! No! 10 times! Lumalabas na si King ay hindi talaga malakas kundi isang duwag na manong lang pala na otako. Ilang saglit pa ay tuluyan na itong nag-decide na tumakas dahil nalaman nito na kinakalaban na ni Genos ang robot. Samantala, pinakita si King na nakauwi na at nilalaro na ang kanyang game, pero bigla itong nagulat dahil sinundan pala siya ni Saitama. Dahil doon ay nagpanik ito ng sobra at pinilit na itago ang tunay niyang katauhan na loser. I thought this was an action title too, but it turned out to be a stupid romance game. Damn, I bought the wrong one! Pagkatapos nun ay pinakita na nagiinit na ang laban sa pagitan ni Genos at ng robot. Flag now. Your huge body was your... No, it's true form. Bumalik ang eksena kay King at Saitama na naglalaro na ng fighting game, pero habang naglalaro ay tinanong ito ni Saitama kung bakit nito tinakasan ang robot. Kinakabahan si King at hindi makasagot nang biglang may higanteng ibon na halimaw ang tumama sa apartment. Ganun pa man ay nagawa itong mapigilan ni Saitama gamit lang ang isang kamay. He's right. I've had awful luck like this. Dito na inamin ni King na naging hero lang siya dahil lagi siyang nasasangkot sa gulo, at sa kanya napupunta ang papuri sa tuwing natatalo ng ibang bayani ang kalaban. Pagkatapos nun ay pinatay na ni Saitama ang ibon at dahil doon ay naalala ni King na si Saitama ang nagligtas sa kanya noon.
As bad as it looks? Plus, victory takes the sting off. Hey, what's the matter? I'm so sorry! Pinayuhan ni Saitama si King na palakasin ang sarili, tapos nagpaalam na at umalis. Sunod ay pinakita si Genos na natalo na ang robot at sinabi sa doktor na ilipat sa kanya ang mga parte nito para mas lalo siyang lumakas. Pumayag ang doktor pero sinabihan nito si Genos na kapag dumating na ang oras na makaharap na nito ang cyborg, ay huwag itong kalabanan ng mag-isa. Sa headquarters ng Hero Association, tinipon ni Sitch ang mga dating nakulong para kumbinsihin ang mga ito na makipagtulungan sa mga bayani. Nakalabanan ang mga halimaw dahil masyado nang mabilis at marami ang paglitaw nito, kaso tumanggi si Sonic dahil ayon dito, sa ngayon ang kanyang focus ay nakatuon lang kay Saitama, at bukod doon ay baka maduwal siya kapag ginawa niya yun, tapos biglang alis. Sit around and play hero with you do-gooders. Sunod ay pinakita ang isang babaeng tinatawag na Blizzard at tulad ni Sonic ay nagbitaw ito ng pangako na hahanapin niya si Saitama. You're a dead man. Just you wait! Sa pagpupulong ay meron pang isang lalaki ang nagsalita, at pinagmalaki nito na siya ang pinakamalakas sa lahat ng tao na naroon. Pinakilala nito ang sarili bilang Garou, tapos hinamon ang lahat na siya ay salakayin. Nagalit si Sitch kaya inutusan nito ang mga bayani na bugbugin si Garou. The thing that really matters is that the strong are strong! Night-night, Grant! Pagkatapos mapabagsak ang dalawa sa tatlong bayani, ay sinabi ni Garou, na siya ay nasa panig ng mga halimaw at idineklara na kalaban niya ang lahat. Inatake ito ng natitirang hero, kaso naputulan lang ito ng kamay at natalo. Immediately! All of them! Binanata ni Garou ang lahat ng naroon maliban lang kay Sitch, para masabi nito sa iba ang pagdedeklara niya ng gera laban sa mga tao. Sunod ay pinakita si Fubuki na kilala bilang Hellish Blizzard, na inuutusan ang B-Class Rank 2 at 3, na banatan ang kanilang target kapag pumalag sa kanila. Samantala, nasa bahay lang si Saitama at nilalaro ang PSP na ninakaw niya kay King, habang si Genos naman ay gumagawa ng mga gawaing bahay nang maramdaman nito si Sonic sa labas ng pintuan. It's too fast for a human. Kinomprante nito si Sonic at pinigilan na lumapit kay Saitama. Okay then, just try to stop me. Habang naglalaban sina Genos at Sonic sa ibang lugar ay dumating sina Fubuki para imbitahan si Saitama sa kanyang grupo. Pinaliwanag nito kay Saitama na kailangan nito ng grupo para makasurvive sa pagiging bayani. Kaso agad itong tinanggihan ni Saitama na kanina pang walang galang kaya nagalit na si Fubuki, at pinagulpi ito. Ganun pa man ay napabagsak agad ni Saitama ang dalawa kaya si Fubuki na mismo ang lumaban. You don't seem surprised. So are you gonna fight by flinging rock? Sa kalagitnaan ng laban ay pinagalitan ni Saitama si Fubuki, dahil pinapalibutan nito ang sarili ng mga ibang hero, para lang magmukhang mas malakas, tapos pinagsabihan ito ni Saitama na bigyang respeto ang ibang mga bayani, kaso imbes na makinig ay muli lang na umatake si Fubuki. Ilang saglit pa ay dumating sina Sonic at Genos na naglalaban kaya sumabog ang lugar. Buti na lang ay agad na nailigtas ni Saitama si Fubuki sa malakas na pagsabog. Nagtaka si Fubuki nang ipakilala ni Genos na isang S-Class ang sarili bilang alagad ni Saitama, na isang B-Class. Pagkatapos nun ay muli na namang naglaban si Genos at Sonic. A monster! Not really. Dito ay pinakita ni Genos ang bunga ng kanyang bagong upgrade at ito ay karagdagang bilis at lakas. Wow, looks like he's gotten a little faster. He dodged it. Wait! Dahil sa bagong upgrade ni Genos ay napilitan na rin si Sonic na gamitin ang mas mabilis niyang galaw. Sa bilis ay hindi na ito masundan ni Genos kaya naisip nito na pasabugan na lang ang lugar. It's done! Pero agad itong pinigilan ni Saitama dahil ayon dito ay ayaw niyang masira ang labas ng kanyang apartment. Sunod ay sinabi ni Saitama na kakalabanin na niya si Sonic para tumigil na ito. Tenfold funeral! Sa huli ay natalo rin ni Saitama si Sonic, kahit sa bilis at natamaan ito ng shockwave na kanyang nalikha, kaya ito bumagsak.
Pagbalik sa apartment ay sinabi sa kanila ni Fubuki ang dalawang dahilan kung bakit hindi siya tumataas ng ranggo. Una ang kanyang ate, na mas malakas sa kanya ang kapangyarihan. Pangalawa si Sweet Mask na rank 1 ng A-class dahil pinipigilan nito ang gustong umakyat ng S-class. Dito nga ay pinakita kung gaano kasama si Sweet Mask. Pagkatapos nun ay dumating si King para kunin ang kanyang video game, nagulat si Fubuki at napaisip kung paano naging kaibigan ni Saitama na isang B-class ang isang S-class na tulad ni King. Dito ay pinapaliwanag ni Saitama kay King na hindi niya sinasadyang masira ang PSP, at mabura ang nasave na data nito. Sa isang pulong sa Hero Association, ay napagdesisyonan na ang pagbigay ng pangalan na Demon Cyborg kay Genos, dahil sa agresibong pag-atake nito, habang ang kay Saitama naman ay Cape Baldi, kasi kalbo kinas ulo. Kaso pagkatapos ng meeting ay pinakita na naaasar si Sitch, dahil hindi masyadong binigyan ng pansin, ang sinabi niya tungkol kay Garou. Gotta say, I'm not impressed. I look forward to finding one who can back. Sa sumunod na araw ay binanata ng sobra ni Silver Fang, ang kanyang mag-aaral na si Charanko at pinaalis ito sa kanyang dojo. Dahil sa nangyari ay pinuntahan ni Charanko sina Saitama at Genos, para magtanong sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang master, pero nagtaka ito nang makita na nasa apartment din ni Saitama sina King at Fubuki. Ayon kay Genos kaya pinalayas ni Silver Fang si Charanko, ay para mailayo ito sa panganib na maaring ihatid ni Garou. Pagkatapos makakuha ng sagot kay Genos ay umalis na si Charanko, at habang naglalakad pa uwi ay nakita nito na binibiktima ni Garou si Muman Rider. Ganun pa man bago pa man may mangyari ay biglang dumating si Tank Top Vegetarian, para gumanti pero muli lang itong pinabagsak ni Garou. Dahil doon ay nagalit si Tank Top Master na isang S-class at umatake. Samantala, tinawag ni Bang ang kanyang kapatid na si Bam para tulungan siya sa pagpigil kay Garou. Sa laban naman ay pinakitang duguan na si Garou, pero nang tatapusin na ito ni Tank Top Master ay biglang hamarang si Muman Rider. Sinabi nito kay Tank Top Master na hindi dapat pumatay ng tao ang isang bayani. Nakinig si Tank Top Master at tumigil, pero ayaw pa rin sumuko ni Garou kaya muli na naman itong binanatan. Right now! Damn, looks like it slipped out. Ganun pa man sa pagkakataong ito ay pinakita na ni Garou ang tunay niyang lakas at binanatan ang lahat. That fighting style of yours is pretty predictable. How you do against the whole legion of tank tops? Sa huli ay hindi na nakatiis si Charanko kaya lumabas na ito para tumulong. Kinabukasan ay natagpuan na lang nila Bang ang buong Tank Top Gang at sina Charanko na nakabulagta sa kalsada. Binisita ni Saitama si Muman Rider sa ospital at binigyan ng saging. Naroon din si Tank Top Master kaya binigyan niya rin ito ng saging. Samantala, nakakilala si Garou ng isang batang lalaki na nagngangalang Teryo. Nagbabasa ito ng isang Hero Almanac na naglalaman ng mga impormasyon sa bawat hero. Dahil doon ay nalaman ni Garou kung saan makikita ang hero na si Golden Ball. Sa hospital naman ay naroon pa rin si Saitama at tinatanong kay Tank Top Master ang ginamit na estilo ni Garou sa laban. Ayon kay Tank Top Master ay tila ginawa talaga ang estilo ni Garou para tumapos ng mga bayani. Pagkatapos nun ay pinuntahan naman ni Saitama si Charanko para tanungin ito tungkol sa martial arts, kaso wala itong nasabi kaya binigyan na lang nito si Saitama ng ticket sa isang mixed martial arts tournament na kanyang sinalihan. Dito ay nakita ni Saitama na malaki ang pera na premyo kaya naisipan niyang sumali gamit ang pangalan ni Charanko. Samantala, nakita na ni Garou si Golden Ball at hinamon niya ito ng laban. Pumayag si Golden Ball at pagdating sa eskinita ay agad itong umatake. Not drunk, but you're... On for size. Rebound shot. He's dodging all that with minimal movement. This guy's on another level. Sa kalagitnaan ng laban ay biglang dumating si Spring Mustachio at nilabanan din nito si Garou. I think not!
Sa kasamaang palad ay agad na napabagsak ni Garou si Spring, habang si Golden Ball naman ay wala ng bala. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang manyak na direktor ng Hero Association na dumidiskarte sa dalawang pokpok na babae. Nakita ito ni Garou at sinuntok sa mukha. Just relax. It's for Sunod na naging biktima naman ni Garou ay si Saitama na bumibili ng wig na gagamitin ito sa paligsahan. Tables turn. Excuse me. Pagkatapos mapabagsak si Garou ay umuwi na si Saitama at sinukat ang kanyang wig. Nakita ito ni Genos at inakalang desperado na ito na magkabuhok, kaya agad nitong tinawagan si Dr. Casino para hilingin dito na taniman ng buhok si Saitama. Ganun pa man ay naipaliwanag ni Saitama kay Genos ang totoong dahilan. Just kinda curious. Gonna see what's up with all this martial arts stuff. Dito ay pinakita na noong bata pa man si Garou, ay mas kinakampihan na nito ang mga halimaw kesa sa mga bayani. Ayon dito, ayaw niya sa mga bayani dahil lagi itong nananalo, habang ang mga halimaw naman kahit na magsikap ay lagi pa rin talo. Dahil doon ay naisip ni Garou na hindi patas sa mga halimaw ang mundo, kaya nag-decide ito na maging malakas na halimaw, para baguhin ang senaryo. Pagkatapos nun ay nagising na si Garou, mula sa kanyang pagkatalo laban kay Saitama, pero hindi nito maalala ang nangyari. Nakarating na sa Hero Association ang ginawang pagbanat ni Garou sa direktor, at napagkasunduan ng mga ito na pabantayan sa mga S-Class Hero ang mga opisyales. Class S Hero. Is that realistic? Class S has been... Ganun pa man ay agad na tinanggihan ni King ang utos kasi natatakot ito. Dahil sa nangyari ay si Metalbat na lang ang inutusan na magbantay, ilang saglit pa ay tumawag ang kapatid ni Metalbat, kaya umalis muna ito pero agad ring bumalik, nang may dumating na mga halimaw. They haven't paid their bill yet. Samantala, nasa tournament na si Saitama at nag-sign up ito gamit ang pangalan ni Charanko, pero habang naghihintay ay bigla itong nilapitan ni Sourface na dating estudyante ni Bang. Plano ni Sourface na manalo sa torneo upang maging sikat tulad ni Bang, sunod ay sinabi nito na dahil sa isang insidente sa nakaraang torneo, ay mahigpit ng pinagbabawal na magpanggap na ibang tao dahil mapapatawan ng panghabang buhay na ban at malaking multa. Ayon dito ang kalahok na nagpanggap na ibang tao ay si Garou. Kinuwento rin ito na 6 na buwan na ang nakararaan ay nagwala si Garou sa dojo, at binanatan nito ang mga estudyante kabilang na si Sourface. Ganun pa man matapos nun ay binugbog ni Bang si Garou at pinatalsik ito mula sa dojo, pero dahil sa takot ay napilitan na rin si Sourface na umalis. Sunod ay hinasar ni Sourface si Charanko, kaya sinabihan ito ni Saitama ng duwag dahil natakot ito kay Garou. Sabay bitiw ng pangako na mananalo siya sa torneo, lalong nainas sa kanya si Sourface. You'll find out what it's like to be in a real fight. Samantala, madaling natalo ni Metalbat ang dalawang halimaw, pero nagawa pa nitong makatawag ng restback, kaya may dumating na bagong kalaban at ito ang Senior Centipede. Sunod na dumating ay ang Rafflesidon na naglagay ng pangpatulog na gas sa hangin kaya nakatulog ang opisyal at ang anak nito, ganun pa man ay nagawa pa ring makapalag ni Metalbat. Smash him and be done with it! Sa isang parke ay pinakitang kausap na naman ni Garou ang batang si Terrio, at sinabi nito kung nasaan si Watchdog, ganun pa man ay nagbago ang target ni Garou, nang tumunog ang alarma at sinabi na nakikipaglaban si Metalbat sa di kalayuan. Pagkatapos nun ay pinakita na nagsimula ng makipaglaban si Metalbat. Defeat us and we may tell you. That was brutal. Sa kalagitnaan ng laban ay pinukpok ni Metalbat ang sarili niyang ulo para magising at makapagpatuloy sa laban. Easy! Just one whack each, and we'll call it even! Sa huli ang nagwagi ay si Metalbat, pero may kutob ang mga staff ng Hero Association na darating ang Elder Centipede. Ilang saglit pa ay dumating nga ito at ayon sa dalawang lokal na hero ay may banta itong dragon. Now then, how do you want to do this? Dahil doon ay pinalikas na ni Metalbat ang dalawa kasama ang opisyal habang siya naman ay pipigilan ng Elder Centipede.
Hindi nasaktan ng atake ni Metalbat ang halimaw, ganun pa man ay natuklasan niya na iniiwas ng halimaw ang kanyang ulo, kaya ito ang sunod niyang pinuntirya. Spirit Dragon Pummeling! Maya-maya pa ay nakarating na si Garou sa lugar ng bakbakan, at saktong tumilapon sa tabi nito si Metalbat, dahil doon ay kaagad itong hinamon ni Garou ng laban. Sa headquarters ng Hero Association ay pinag-uusapan ang nangyayaring laban, nang biglang may dumating na report na may bagong lumitaw na mga halimaw. Nilabanan ni Metal Knight ang Elder Centipede para masubukan ang bago niyang arsenal, pero hindi man lang nito nasaktan ang dambuhalang halimaw. Samantala, pinakita na nagsimula na ang laban ni Metalbat at Garou. Standing. His swings are coming faster. Sa kasagsagan ng laban ay napansin ni Garou na lalong lumalakas si Metalbat sa tuwing matatamaan ito ng atake, dahil doon ay nagseryoso na si Garou sa laban. I got a personal rule to never Get on this, moron! Napabagsak ni Garou si Metalbat pero muli itong nakabangon at umatake. Ganun pa man ay tumigil si Metalbat dahil dumating ang nakababatang kapatid nito na si Zenko. Babawi sana ng atake si Garou, pero hinarang na ito ni Zenko, at inutusan silang huminto sa paglalaban. Nagpaubaya si Garou at umalis na lang para hanapin si Watchdog Man. Matapos nun ay nag-decide si Metalbat na muling kalabanan si Elder Centipede, pero tuluyan na itong bumagsak dahil sa labis na pinsala sa katawan at nadagdagan pa ito, nang binatukan siya ni Zenko para pigilan, balak itong samantalahin ng isang halimaw na nagngangalang sludge jellyfish pero napigilan ito ni Garou. Tapos dumating ang halimaw na pinangalanang Phoenix Man, at sinubukan nitong hikayatin si Garou, na sumali sa Monster Association. Agad itong tinanggihan ni Garou, pero sinabi ng Phoenix Man, na magkikita silang muli kung ipagpapatuloy ni Garou ang pagtugis sa mga bayani. Ang dalawang bayani ng C-Class na si Pineapple at Mohican, ay nakaharap si Rhino Wrestler at mabilis na natalo. Dahil doon ay nakuha ng mga halimaw si Waganma, at dumating na si Phoenix Man para sabihan si Elder Centipede, at ang iba pang mga halimaw na umatras. Ganun pa man ay agad na kumapit si Metal Knight kay Elder Centipede para masundan ito sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nun ay pinakita na marami pang halimaw ang nanggugulo sa iba't ibang lugar. Sa tournament naman ay pinakita na malapit na itong magsimula, at pinakilala na isa-isa ang mga kalahok. Kaso nang pinakilala na si Saitama ay nabuo ito ng mga tao, kawawang kalbo. Ang panghuling pinakilala ay si Shiryu, at napansin nito na gusto siyang patayin ni Bakuzan, na nakatayo sa kanyang likod. Ganun pa man ayon kay Shiryu, ang nais niya talagang makatapat ay ang nagpanggap na Wolfman. Matapos nun sa backstage ay minaliit ni Zakos, si Saitama pero pinagtanggol ito ni Sourface. Ganun pa man ay gumanti ng pang-aasar si Saitama at sinabihan nito si Zakos na mahina. Samantala, patuloy pa rin si Nabang at Bam sa paghahanap kay Garou, nang makita nito ang isang halimaw na may banta na demonyo at may pangalang Boxing Demon. Now I'm a monster! Tinapos ni Bang ang halimaw ng walang kahirap-hirap at muling nagpatuloy sa paghahanap. Sunod ay pinakita ang maraming halimaw na may iba't ibang antas ng banta ang nagsimula ng umatake sa mga bayani, dahil doon ay sobrang nababahala na ang Hero Association. Dito ay pinakita ang isang babaeng halimaw na may kakayahang kontrolin ng iba, at tatapusin na nito ang isang bayani. Buti na lang ay dumating ang grupo nila Fubuki at nailigtas ito. I knew it! The Blizzard Bunch! Sa tournament, matapos talunin ni Lightning Max si Ring Ring, ay sinabi ni Zakos na ang mga kalahok na mahina ay nilalaban sa kapwa mahina. Dahil doon ay nalaman ni Saitama na mahina rin si Zakos kasi ito ang makakalaban niya, nakalista kasi si Saitama sa mga mahina. Sa huli ay sinampal lang ni Saitama si Zakos at natalo na ito kaya tinawanan ito ng mga tao, kawawa. I may have done a bad thing. Ang sunod na naglaban ay si Lightning Max at si Ryu. Kaso mabilis lang na natalo ni si Ryu si Lightning Max.
Sunod ay nakatanggap si Genos ng mensahe na may maraming halimaw sa paligid ng tournament, pero sa oras ding yun ay nagsimula na ang laban ng A-class hero na si Snake. Work on me, old man! Eat knuckles, you bottom! Nakarating na sa staff ng tournament ang balita sa mga halimaw, ganun pa man ay nakumbinsi ito ni Bakuzan na huwag palikasin ang mga tao, kasi marami naman daw martial arts master doon. Si Genos naman ay nag-decide na patayin ang mga halimaw sa labas ng venue, para hindi maistorbo ang laban ni Saitama. Pagkatapos nun ay pinakita na si Snake ang nanalo sa laban. Nagpatuloy lang ang tournament habang si Genos ay nasa labas at pinapatay ang mga halimaw. There is another monster nearby. Be gone! Maya-maya pa ay nakaharap ni Genos ang isang malakas na halimaw na ipis. Sunod ay pinakita si Sourface na natalo ang kanyang kalaban na si Jakuman at binigyan niya ito ng respeto. Tuwang-tuwang pinagmalaki ni Sourface kay Saitama na siya ang nanalo, kaso tumae pala ito kaya hindi nakapanood. Pagkatapos nun ay laban na ni Saitama at Bakuzan, hype na hype ang mga announcer na inilarawan si Bakuzan bilang walang awa na fighter, pero si Saitama ay kalmado lang na tinatali ang kanyang damit. Ilang saglit pa ay lumapit na si Bakuzan at hinawakan ang buhok ni Saitama kaya nasuntok tuloy. You go straight! Don't touch my head, dude. Natalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok kaya sobrang nabilib si Shiryu. Alright then. Sunod ay pinakita ang batang si Teryo, na hindi makapaniwala na natalo ang kanyang idol na bayani. Samantala, pinakita si Genos na nahihirapan na talunin ang Demon Level Awakened Cockroach. Prepared to stop anything in its tracks, even an ultra-fast ninja. Incinerate! Sa huli ay nabigo si Genos na patayin ng Awakened Cockroach dahil nakatakas ito. Pagtalikod ni Genos ay bigla itong inatake ng isang misteryosong nilalang. Samantala, nagtagumpay si Dues na makontrol ang lahat ng alagad ni Fubuki, dahil sa nangyari ay nahirapan na itong lumaban. Yes! Time for some real punishment! Ayon kay Dues ay inatake niya si Fubuki para makaharap niya si Tatsumaki. That hurts, you Pero sinabi sa kanya ni Fubuki na kapag nasaktan siya ay malalaman ni Tatsumaki. Ilang saglit pa ay isang durog na halimaw ang lumapag sa harap ni Dues at kasunod nito si Tatsumaki. Go on home now, Blizzard. I'll take care of Team, don't attack them! Sa huli ay nakatakas si Dues at pinayuhan ni Tatsumaki si Fubuki, na huwag makisama sa mahihinang nilalang, dahil magiging pabigat lang ito tapos sabay lipad paalis. Oh, and would you let the nobodies know, in real emergencies, if they... Sa tournament ay magkalaban na sina Shiryu at Snake, madali lang na naiiwasan ni Shiryu ang mga atake ni Snake, dahil doon ay tinanong ni Snake si Shiryu kung paano ito lumakas. Sagot ni Shiryu ay sadyang talentado lamang siya, tapos sabay sabi kay Snake ng paano ka naging bayani kung ganyan kakahina, at hindi ka epektibo na maging isang bayani. Matapos nun ay pinabagsak na ni Shiryu si Snake. I am. Understand now? Sunod ay pinakita ang mga natalo na S-Class hero at ang boss ng mga halimaw na si Orochi. Victory is imminent! Oh, Monster King Orochi! Sinasabi ng halimaw na si Cycles kay Orochi na nalalapit na ang kanilang tagumpay. Martial arts into you. Come at me! Oh, what did I say? Single blow Charanka! Sa tournament ay natalo na rin ni Saitama si Sourface. Sunod ay pinakita na narating na ni Garou ang kinaroroonan ni Watchdog pero napigilan ito ng mga halimaw. Habang ang S-Class hero naman na si Child Emperor ay ginamit ang kanyang robot para makakuha ng sample ng venom at makagawa ng lunas dito. Now that you figured that out... Huh? Self-destruct! Samantala, sa Hero Association ay may dumating na report na kumikilos na ang mga S-Class hero. Monsters are appearing simultaneously in cities across the country. The Hero Association lacks intel. I found you. Si Child Emperor naman ay tinulungan ng S-Class hero na si Pig God.
Dahil sa tulong ni Pig God ay matagumpay na naipadala ni Child Emperor ang anti-venom sa headquarters. Sa tournament naman ay kalaban na ni Saitama si Chozei na for the yabang. Ilang saglit pa ay tinamad na si Saitama na makinig sa yabang ni Chozei kaya sinuntok na niya ito. Unbelievable! Another! Sa kung saan, ang A-class na si Death Gatling ay nagtipon ng iba pang mga bayani para labanan ang 100 Eyes Octopus, pero pinigilan ito ng S-class hero na si Flashy Flash at sinabi na manood na lang kayo sa laban. Sa puntong ito ay tatapusin na sana ni Flashy Flash ang halimaw nang biglang nakialam si Tatsumaki. Pagkatapos patayin ng halimaw ay sinabihan ni Tatsumaki na mahina si Flashy Flash tapos sabay alis. Samantala, si Atomic Samurai ay dumalo sa isang pulong kasama ang Council of Swords Masters para talakayin ang problema kay Garou. Kaso sa kalagitnaan ng pulong ay biglang sinabi ng isang Swordmaster na siya ay pumanig sa Monster Association, naglabas ito ng 3 Monster Cell at pinaliwanag na ito ay nakapagpapalakas pero kapalit nun ay magiging halimaw ang kumain. Nagbagong anyo ang Swordmaster at sinabi na papatayin niya si Atomic Samurai, dahil ito ay banta sa mga halimaw. Ganon pa man ay naunahan itong umatake ni Atomic Samurai, matapos nun ay idineklara ni Atomic Samurai na ang Monster Association ang bago nilang target. Hey! Sweetie who takes it over! A flurry of kicks! But he's stopping just short! Sa Super Fight Tournament naman ay nagsimula na ang laban pero nagpakitang gilas muna si Ryu. Pagkatapos magpasikat ay tinanong ni Ryu kung ano ang layunin ni Saitama sa pagsali. Sagot ni Saitama ay para makaranas ng iba't ibang martial arts, dahil doon ay nangako si Ryu na ipapakita niya kay Saitama ang martial arts bago sumugod. That was even faster than before! Man, he's really hanging in there. Dito ay aatake na sana si Saitama pero biglang napaatras, dahil ayaw nitong matanggal ang kanyang buhok. Akala tuloy ni Ryu ay natakot si Saitama. Sunod ay hinalipusta ni Ryu ang mga bayani, at sinubukang hikayatin si Saitama na wag maging isang hero, kasi daw wala itong kwenta at nakakainip. Nagalit si Saitama kaya hinayaan nito na kumonekta ang sipa ni Ryu tapos gumanti ng suntok. Guess you don't get any stronger. Pinigilan ni Saitama ang kanyang suntok bago ito tumama kay Ryu, pero lumikha ito ng malakas na shockwave. Kaso dahil sa pagkakatuklas ng pagpapanggap ni Saitama ay tuluyan na itong na-disqualified, pero nang aalis na si Saitama ay bigla itong sinalakay ni Ryu na hindi matanggap ang nangyari. Now you will understand! I'm not getting to him! Ginamit na ni Ryu kay Saitama ang pinakamalakas niyang atake pero wala pa ring epekto. Tapos sinabi ni Saitama na alam na niya ang silbi ng martial arts at ito ang pagandahin ng mga atake, dahil doon ay mas lalong nagalit si Ryu at sumugod. Sa huli ay natalo ni Saitama si Ryu gamit lang ang puwet. Ayon kay Ryu ay sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya natalo. Sunod ay pinakita si Genos na nagkaroon na ng malay mula sa pagkatalo. Binigay kay Ryu ang kampyonato, dahil na-disqualified si Saitama. Ayon kay Ryu ay iiwasan na lamang niya si Saitama at kakalimutan, pero sa oras ding yun ay dumating ang halimaw na umatake kay Genos na si Gokutsu, kasama ang mga alagad nito. Hinarap ito nila Lightning Max at Sneak pero madali lang itong natalo. Here's that. Napag-alaman na si Gokutsu ay isang dating tao na naging kampiyon sa martial arts pero inakalang napatay ito ng mga halimaw. Ganun pa man ayon kay Gokutsu ay kinidnap lang siya ni Orochi at Gyoro, tapos inalok na maging halimaw para maging malakas. Wanted in order to satisfy my ambitions, becoming a monster. Inutusan ni Gokutsu ang mga martial artist na naroon na kumain ng Monster Cell para hindi niya ito patayin. Natakot ang isang martial artist at kinain nga ito kaya naging halimaw. Incredible! The power! The violence flooding through me! Pero agad itong pinatay ni Chozei na kumain rin ng Monster Cell para mas lumakas. Don't!
Pagkatapos nun ay sumunod na rin ang iba at kumain para sa kanilang kaligtasan. The energy! And guys like you just get in my way. Ganun pa man ay mabilis lang na pinabagsak ni si Ryu ang mga martial artist na naging halimaw. Pagkatapos nun ay si Chozei naman ang hinarap ni si Ryu. Gumamit si Chozei ng malakas na atake at sinalag yun ni si Ryu para proteksyonan ang iba. Dark Body, Quick Tiger Fist! Sa huli ay natalo ni si Ryu si Chozei kaya si Gokutsu naman ang kanyang hinarap, kaso kaagad lang siyang napuruhan nito. Samantala, nagsimula ng salakayin ni Garou si Watchdog. Si Ryu naman ay muling bumangon at sumugod. That's it. Fight. Pero biglang inutusan ni Gokutsu ang kanyang mga alagad na banatan ang iba pang mga naroon, bago muling inatake si Ryu. Is it broken? Natalo si Ryu kaya ibinigay na ito ni Gokutsu sa kanyang mga alagad. Dito ay humingi na ng tulong si Ryu kay Bakuzan na nanonood sa Gedli, kaso tumanggi ito at sinabi na galit siya kay Ryu, tapos kumain ng 3 monster cell upang lumakas, kaso hindi nito kinaya at nawalan ng malay. Ganun pa man sa puntong tatapusin na si Ryu ng mga halimaw ay dumating sina Lightning Max at Snake, para iligtas ito, pagkatapos nun ay sabay-sabay nilang inatake ang 3 halimaw. Inaya ni Ryu sina Lightning Max at Snake na tumakas, pero nagpaiwan ang mga ito para pigilan si Gokutsu. Dahil doon ay si Ryu na lang ang tumakas pero inatake ito ni Bakuzan. Sa headquarters ng mga halimaw ay sinabi ni Gyoru na nagtagumpay na silang magdulot ng takot sa mga tao at makakuha ng hostage. Dagdag pa nito ay nagtagumpay rin sila na magparami sa tulong ni Nyan, na nag-recruit sa kulungan at ni Gokutsu na pumunta sa tournament. Inutusan na ni Gyoru sina Gokutsu na bumalik, kaso ayaw ni Bakuzan kaya tinakot ito ng suntok ni Gokutsu at pinagsabihan na wag mayabang. Tinuro ni Gokutsu kay Bakuzan ang lokasyon ng headquarters bago umalis. Pag-alis ni Gokutsu ay sinabi ni Ryu kay Bakuzan na hindi na siya lalaban kaya pabayaan na lang siya na mabuhay. Kaso hindi nakinig si Bakuzan dahil ayon dito ay natutuwa siyang mangbanat ng mahihinang nilalang. The other one! Look at that! The great... Dahil doon ay desperado na sumigaw ng tulong si Ryu. Help me! Somebody, please! Maya-maya pa ay unang tinapakan ni Bakuzan sina Lightning Max at Snake pero bigla itong kinuha ni Saitama. Naalala ni Bakuzan na si Saitama ang tumalo sa kanya kaya sobra itong nagalit at umatake. Sa huli ay natalo ni Saitama si Bakuzan sa isang suntok lang. Sunod ay formal nang ipinakilala ni Saitama ang kanyang sarili kay Ryu bilang isang bayani. Ipinaliwanag rin ni Saitama kay Ryu na sumali siya sa martial arts tournament para maranasan ang martial arts at para na rin sa premyong pera. Sinabi ni Ryu kay Saitama na merong Monster Association at ginagawa nitong halimaw ang mga tao, tulad ni Bakuzan. Pagkatapos ay pinigilan ni Ryu si Saitama na umalis dahil baka makasalubong nito si Gokutsu, pero hindi ito nakinig. Ilang saglit pa ay may narinig si Ryu na mga suntok at pagsabog sa malayo, kaya inakala nito na pinatay na si Saitama at napaiyak, pero nagulat ito nang biglang bumagsak sa kanyang harapan ang putol na ulo ni Gokutsu. Bumalik rin si Saitama at hiniling sa kanya na wag sabihin sa sino man ang nangyari. Tinanong ni Ryu kung maaari ba siyang maging bayani at sinagot naman ito ni Saitama ng oo. Kaso nang hilingi ni Ryu kay Saitama na gawin siyang alagad, ay mabilis itong tumanggi. Samantala, kasalukuyang nakikipaglaban si Puri-Puri Prisoner sa isang demonyong halimaw na tinatawag na Free Hugger. Natalo niya ang halimaw sa pamamagitan ng pagyakap dito ng mahigpit. Pagkatapos ay nakatanggap ng tawag si Puri-Puri Prisoner na nahuli ng mga halimaw ang kanyang mga kasama sa selda. Habang naglalakad ay napapaisip si Saitama na sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw,
at martial artist ay nakakaramdam pa rin siya ng pagkabagot. Dumating si King, at pinaliwanag na si Saitama ay masyadong nakafocus sa pagiging pinakamalakas na bayani, kaya hindi na nito nabibigyang pansin ang tunay nitong layunin, na maging pinakamahusay na bayani. Kaso ayon kay Saitama ay mas lalo lang siyang nabagot sa mga sinabi ni King, dahil doon ay sumuko na si King at inalok na lang si Saitama na maglaro ng video game. Sa unahan nila Saitama ay naroon si Garou na naglalakad at sugatan, ayon dito ay natalo siya ni Watchdog, dahil parang hayop ang estilo nito sa pakikipaglaban, pagkatapos ay nakita nito si King at agresibong umatake. Here goes! Get ready to die! Pero sinipa lang ito ni Saitama at tumama sa konkretong pader, pagkatapos nun ay sinabi ni Saitama kay King ang tungkol sa Hero Hunter at hindi na siya makapaghintay na makilala ito. Samantala, habang nagsasanay si Sonic ay bigla itong inatake. Attacked. That sounds so Ang dalawang umatake ay nakilala ni Sonic na mga ninja warrior na sina Gale Wind at Hellfire Flame. Ayon sa dalawa ay pumunta sila doon, para maimbitahan si Sonic na sumali sa Monster Association. Remember? That's because we are monsters. Binigyan nito si Sonic ng Monster Cell tapos umalis. Sunod ay pinakita na nakauwi na si Sonic at plano nitong kainin ang Monster Cell para matalo si Saitama. Sa kung saan ay sinusundan ng S-Class hero na si Zombie Man, si Martial Gorilla. Ilang saglit pa ay nakasalubong nito si Armored Gorilla at inatake pero agad na natalo. Dahil doon ay nag-decide si Zombie Man, na si Armored Gorilla na lang ang sundan. Pagkatapos ay pinakita na nakatayo sa taas ng isang gusali si Nabang at Bomb na nabigo na mahanap si Garou. Sa headquarters ng Hero Association ay isang staff ang sinaniban ng isang halimaw at naghatid ng mensahe. I said we've received a message from the Monster Association. Sunod ay pinakita si Sonic na niluto ang Monster Cell at kinain. Think about it. I'm coming for you, Saitama. Natalo si Saitama kay King ng maraming beses sa video game. K.O. K.O. Pagkatapos nun habang nagpapahinga ay napansin ni Saitama ang kakaibang telepono ni King. Ayon kay King ang telepono ay ginagamit ng mga bayani para tumawag ng backup. Sa headquarters ng Hero Association, kinokontrol ni Gyoro ang isang staff para sabihin na sila ay humihingi ng ceasefire para sa kapayapaan, pero nang pumayag ang isang executive ay bigla itong pinatay ng halimaw. Oops. Guess my finger slipped. Ayon kay Gyoro, ay joke lang ang kanyang sinabi, dahil ang kanilang tunay na plano ay harapin ang buong Hero Association sa isang laban. Dagdag pa nito ay meron lang 3 araw ang mga hero na iligtas ang hostage. Matapos nun ay nag-self-destruct na ang mata ni Gyoro. Get a little freaky! Wait, was that good? Habang ang naiwang halimaw naman ay pinatay ni Super Alloy. Right! What kind of question is that? Sa headquarters ng Monster Association ay pinagmalaki ni Gyoro ang kanilang plano na magbibigay sa kanila ng tagumpay at pinuri ang Monster King na si Orochi. Pero walang pumalakpak na halimaw kaya ginamit na pangtakot ni Orochi ang natalo kay Genos na si Awakened Cockroach at kinain. Please stop it! Stop! He ate it! Isusunod sana ni Orochi si Dues pero nakaligtas ito nang sabihin ni Gyoro na mayroon itong kakayahan na mapapakinabangan. Tinanong ni Orochi kung nasaan si Gokotsu kaya hinanap ito ni Gyoro at natuklasan na patay na pala ito. He's dead. Samantala, nagising na si Garou mula sa sipa ni Saitama at nakita ang A-class hero na si Death Gatling. Nag-decide si Garou na wag muna itong kalabanan pero napansin siya nito. Si Genos ay nakatanggap na naman ng bagong upgrade mula kay Dr. Cosino matapos itong masira ni Gokotsu. Nakarating na sa publiko na ang Monster Association ay nagdeklara ng gera laban sa mga bayani, at nagdulot ito ng pagkabahala sa lahat. Habang ang mga halimaw naman ay nagbabalak na pumatay ng mga tao at sumali sa Monster Association, pero lahat ito ay pinatay ni Saitama na lumabas para itapon ang kanyang mga basura. If I don't hurry, I'll miss the garbage truck! Samantala, inuutusan si Terrio ng kanyang mga kaibigan na paalisin sa kanilang hideout ang isang misteryosong lalaki. Pagdating sa hideout ay nalaman ni Terrio na si Garou pala ang lalaki. Natatakot ito na paalisin si Garou kaya umiyak na lang ito.
Alright, fine. I'll move to another place. Dahil doon ay binigyan ito ng payo ni Garou na magpalakas ka kung gusto mong respetuhin ka ng iba. Sa sandaling yun ay dumating na si Death Gatling, kasama ang iba pang mga hero upang harapin si Garou. Ilang saglit pa ay naramdaman na ni Garou ang mga hero kaya saglit itong tumingin sa almanac ni Teryo, para makapaghanda. Batid ni Garou na mahihirapan siyang lumaban sa ganong kalagayan, pero hinarap pa rin niya ang mga ito. Don't shoot up the place. Aren't you a sweetheart? You giving up? Maya-maya pa ay tuluyan ang napalibutan si Garou ng mga hero. You're going down first! Attacks. Little shit! They've got me surrounded. And I don't have the Ayon kay Death Gatling ay gusto nilang talunin si Garou para makakuha ng respeto mula sa Hero Association, dahil tanging mga S-class lamang ang pinapansin ng mga ito at isinasantabi ang iba pang masisipag na bayani. Pagkatapos ay biglang nahirapan sa paghinga si Garou at nahilo dahil sa lason, ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin ito ang pakikipaglaban. Dito ay pinakita na inaasar ng mga bata ang halimaw na natalo ng hero pero pilit itong pinagtanggol ni Garou. Sa mga bata, pagkatapos maalala ang nakaraan ay mas lalong lumakas si Garou. Doing! Oh, did he? Put me down! Napabagsak ni Garou ang apat na hero kaya nag-decide na sina Death Gatling na wag na itong buhayin. Kaso biglang tumakbo ng mabilis si Garou at pinabagsak si Smileman. Nagalit si Death Gatling at pinaputukan ng baril si Garou pero agad na napahinto dahil lumapit si Garou kay Glasses. Habang binabanata ni Garou ay naalala ni Glasses kung paano siya minaliit sa grupo ni Fubuki, at nang niligtas siya ni Saitama. Dito ay pinayuhan ni Saitama si Glasses na sa halip na tingnan ang iyong mga kabiguan, ay mag-focus ka na lang sa pagpapalakas. Kaso sa kabila ng matinding determinasyon ay natalo pa rin ito at si Stinger. That's the spirit. You got lots. Sinubukan ni Garou na sabihin kay Death Gatling na may bata sa loob ng hideout, pero hindi ito naniwala at ginamit pa rin ang kanyang death shower. Matagumpay na na-deflect ni Garou ang lahat ng bala para hindi tamaan si Teryo, pero ayaw pa rin sumuko ni Death Gatling at muling umatake pero madali lang na natalo. Pagkatapos nun ay tumakas si Teryo nang makita ang mga sugatang hero. Pupunta sana si Garou sa hideout para uminom ng tubig pero biglang dumating si Genos na tumugon sa backup signal ni Glass. Received a call for assistance. You will be eliminated. Gun blows! I see. Samantala, hindi pa rin matalo ni Saitama si King sa video game, kaya sobrang naiinis na ito at dumami ang ugat sa ulo. Sunod ay nag-vibrate ang telepono ni King, kaya nalaman nila na may nagaganap na bakbakan. Pagkatapos ay tinanong ni King kung nasaan si Genos kaya biglang naalala ni Saitama ang nasirang si Genos at nag-decide na hanapin ito. Samantala, nagsimula na namang umatake si Garou at ginamit nito ang estilo ni Watchdog. Nagawang maipit ni Genos si Garou sa isang puno gamit ang kanyang robot na kamay, pero nang tatapusin na niya ito ay bigla itong nakatakas. Naghanda si Genos ng isa pang pag-atake pero bigla itong sinalakay ng mga halimaw na gustong tulungan si Garou, ganun pa man ay mabilis lang itong nakawala at pinatay ang mga halimaw. Sa puntong ito ay handa na si Genos na tapusin si Garou, pero bigla itong sinipa ni Bang sa ulo at tumilapon, sinundan ito ni Bam na pinatay naman ang mga halimaw, dahil doon ay si Bang naman ang makakalaban ni Garou, pero bago yun ay naalala muna ni Bang ang unang pagkikita nila nito.
opponent like this. Damn it. I'm blacking out. Sa itaas ng nagaganap na laban ay naroon si Phoenix Man na iniisip kung paano niya may tatakas si Garou. Habang si Nabang at Bam naman ay nagsimula ng banatan si Garou ng walang awa. No shame, ganging up on me like this. Even if I put on a sob act and... But that's impossible. Naalala ni Garou noong bata pa siya ay meron siyang sikat na kaklase na may pangalan na Tachan, at palagi itong pabida. Lagi siya nitong ginagawang kontrabida at tinutulungan pa ito ng iba na bulihin siya, dahil doon ay naisip ni Garou na gusto lamang ng mga tao na maging bayani, upang talunin ang mga mahihinang nilalang. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng lakas si Garou na patigilan sa pagsugod si Nabang at Bam, sinamantala yun ni Phoenix Man para maitakas si Garou. Titirahin sana ni Genos sina Garou at Phoenix Man ng malakas na atake, pero nasalag ito ni Elder Centipede na nagdulot ng pagkawasak sa paligid, kaya kinailangan nila bang nabalikan ang mga hero at iligtas. Habang lumilipad ay pinagsabihan ni Phoenix Man si Garou, dahil hindi nito tuluyang tinapos ang mga bayani na nakalaban nito, ganun pa man ayon dito ay ayos lang dahil si Elder Centipede, na lang ang tatapos sa mga hero. Ayon pa dito ay ang tanging bayani lamang na muntik ng makapatay kay Elder Centipede ay ang rank 1 sa mga S-class hero na si Blast, na hanggang sa oras na yon ay hinahanap pa rin ni Elder Centipede para paghigantihan. Pagkatapos nun ay nagsimula na sila bang nasalakayin si Elder Centipede. What an amazing move. Matagumpay ang ginawang atake nila Bang at Bam kay Elder Centipede, kaso pinalitan lang nito ang nasira niyang armor na parang walang nangyari. Dahil doon ay naisip ni Genos na kalabanan si Elder Centipede ng mag-isa, para mabigyan ng pagkakataon si Bang at Bam na mailigtas ang mga natalo na A-class heroes. Naputol ng halimaw ang katawan ni Genos pero muli niya itong naibalik tapos muling sumugod. You are mistaken. You are the one who will melt! Nasunog ng atake ni Genos ang loob ng katawan ni Elder Centipede pero mabilis lang itong nag-recover. Sobrang nadismaya si Genos sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang talunin ang Behemoth Dragon level na halimaw. We're going to have to run for it! Dito ay napilitan si Bang na harapin na lamang ang halimaw para pigilan ito na magtungo sa lungsod, pero biglang dumating si King na may dalang megaphone at sinabi nito kay Elder Centipede na kasama niya si Blast. Lumalabas na tinanong ni King sa Hero Association ang pinakaikinagagalit ni Elder Centipede kaya alam nito ang tungkol kay Blast. Pagkatapos nun ay agresibong sinugod ni Elder Centipede si King. Natalo ni Saitama si Elder Centipede gamit ang isang seryosong suntok, tapos nagulat nang makita doon si Genos. Tinanong ni Genos si Saitama kung ano ang kulang sa kanya at sinagot ito ni Saitama ng lakas. Buong pusong tinanggap ni Genos ang sinabi ni Saitama at naniwala na sa hinaharap ay lalakas rin siya tulad nito. Soon you will meet Lord Orochi.